morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV. At good morning, Kuya. Start your day right. It's Monday morning. At huwag po tayong makalimot. Una sa lahat, kagaya ng lagi nating paalala, tayo po ay magtagubilin, manalangin at humingi ng gabay sa atin pong mga paggawa. Para sa araw na ito, muli po kami ay bumabati sa inyo mula sa Pilipinas na isang good morning. It's time to rise and shine. Mamaya po ay makakasama natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa Members Church of God International o MCGI Tansa Cavite Chapter para tayo naman po ay sumaklolo sa ating mga kababayan na naroroon. Samantala, tayo po naman ay magbigay ng ilang mga bagay na maaari nyo mapakinabangan. Kung sumasahod kayo pero nakikita nyo medyo mabilis din na nauubos yung inyong mga kinikita. Paano ba natin hahatiin yung ating sweldo ng maayos para meron tayong maaaring magamit pang gastos, pang ipon, at meron din naman na kahit paano ay pang emergency. Alamin natin sa atin pong easy lang yan. Sahod day pa lang parang may nakapila ng bayarin. At bago pa dumating ang susunod na sweldo, kapos ka na agad. Maraming tao ay hindi naman kulang sa sipag. Ang problema, wala silang sistema kung paano hahatiin ng pera pagdating ng sweldo. Kaya minsan, nauuna ang luho bago ang mga dapat unahin. Step 1. Bayaran mo na ang mga obligasyon. Unahin agad ang renta, kuryente, tubig, internet, utang, at iba pang regular na bayarin. Kapag ito ang inuna mo, alam mong hindi mo magagalaw ang pera para dito. Step 2. Itabi agad ang panggipon. Huwag hintayin may matira bago mag-ipon. Kahit maliit na halaga, itabi mo agad sa unang araw pa lang ng sweldo. Step 3. Ilaan ang budget para sa pagkain at pamasahe. Ito ang mga gastusing araw-araw mong kakailanganin. Kapag nakahiwalay na ito, mas madali mong mababantayan ang natitirang budget. Step 4. Maglaan ng emergency fund. Hindi natin alam kung kailan may biglaang gastos. Pwedeng gamot, repair, o anumang hindi naasahang pangyayari. Step 5. Saka mo ilaan ang budget para sa personal na gastos. Kasama rito ang pagkain sa labas, online shopping, entertainment, o pickleball o hobbies pala. Mas masarap gumastos kapag alam mong natapos mo na muna ang mga mas importanteng bagay. Secret! Pero ito ang hindi ginagawa ng karamihan. Kapag natanggap mo na ang sweldo mo, ilipat agad ang pang-ipon at emergency fund sa ibang account o e-wallet. Kapag hindi mo nakikita araw-araw, mas maliit ang tukso na gastusin ito. Bonus hack! Gumamit ng magkakahiwalay na envelopes o digital wallets. Mag-set ng automatic transfer kung available. At huwag isama sa budget ang inaasahan mo palang nakikitain. Kapag may malinaw kang sistema sa paghahati ng sweldo, mas kaunti ang stress at mas malayo ang mararating ng pera mo. Tandaan nyo ito para sa susunod na sweldo at i-share mo ito sa kakilala mong laging nagtatanong kung bakit mabilis maubos ang pera. Dahil dito sa easy lang yan, mga bagay na akala mong mahirap, pinapadali natin. Easy lang yan! Check your time sa mga may pasok po ngayong araw na ito, 6:36 Philippine Standard Time at araw po ng Lunes. At tayo po ay patuloy pa rin naman na tumutunghay sa iba't ibang mga bagay na nasa ating paligid upang higit nating mapatunayan na mayroon talagang dakilang lumikha na higit na nakakaalam ng makabubuti para sa kanyang mga nilalang. Alam nyo, madalas po na ituring na simbolo ng tapang at pamumuno yung mga tinatawag nilang wolves. Pero alam niyo po ba na yung lakas nila ay nagmumula sa maayos na pakikipagtulungan bilang isang pangkat? Panoorin po natin ito sa ating Wonders of Creation.
I roam through forest under moonlight bright. My voice can travel through the silent night. Though feared by many, I hunt with my pack. What am I with fur of gray or black? Alam mo ba ang sagot sa riddle na ito? Tama! Ito ay wolf o lobo. Sa episode na ito ay pag-uusapan naman natin at aalamin ang kagandahang nakatago sa madalas na inilalarawan bilang mapanganib at mabangis na uri ng hayop na ito. Ang wolf o lobo ay isang malaki at predatory wild mammal na kabilang sa dog family o Canidae. Ang gray wolf or Canis lupus ay ang pinakamalaking uri ng lobo na nabubuhay sa kasalukuyan. Ang species na ito ay laganap at kilala sa native to wilderness areas ng North America, Europe at Asia. Ang iba pang kakaibang species ng wolves ay ang Ethiopian wolf or Canis simensis at ang red wolf or Canis rufus. At alam niyo ba na ang domestic dog or Canis familiaris, ayon sa pag-aaral, ito ay scientifically classified as a direct descendant and subspecies of the gray wolf. Kilala man bilang mabangis at mapanganib, mahalaga pa rin ang function nila sa ecosystem dahil kinokontrol nila ang populasyon ng ibang hayop. Pinapanatili ang balanse ng kalikasan, pinapabuti ang kalusugan ng populasyon ng mga hayop, at nagbibigay ng pagkain sa iba pang mga hayop. Wolves are highly social apex predators that typically live and hunt in family groups called packs. Matatalas ang kanilang pandama at mahusay silang makipag-ugnayan sa isa't isa gamit ang howling, galaw ng katawan, at amoy. Namumuhay sila sa grupo or pack. Ang bawat pack ay may organisadong pamumuno at nagtutulungan sa pangangaso. Kaya naman sila ay kilala bilang Masters of Pack Leadership dahil sa husay ng kanilang pamumuno sa bawat grupo. Nakamamangha, hindi ba? Sa kabila ng pagiging mabangis ng lobo at iba pang mandaragit na hayop, sila ay nananatiling bahagi ng kamanghamanghang disenyo ng Diyos sa kalikasan. Ang kanilang likas na pag-uugali, pagkakaisa sa pangkat, paggalang sa hierarkiya at maayos na pamumuno ay nagpapakita ng mga prinsipyong madalas ay mahirap makita sa tao. Sa pagmamasid sa kanilang pamumuhay, makikita na ang pamumuno ay hindi lamang nakasalalay sa kapangyarihan, kundi sa kaayusan, kooperasyon at pagganap sa tungkuling itinalaga sa bawat isa. Kaya't ang mga lobo at iba pang hayop ay hindi dapat tignan lamang bilang mababangis na nilalang, kundi bilang mga patunay ng karunungan at kaayusang inilagay ng maylalang sa kanyang mga gawa. Ang tunay na halimbawa ng kaayusan at pamumuno, lubos na naipamamalas sa pamamagitan ng kanyang mga wonders of creation. Huwag na pong tumawad-tawad kapag meron tayong mga lakad, yung mga bumabango na at nahihingi pa ng kaunting extension ng 5 minutes. Baka po kayo ay medyo maatraso at tayo po ay ma-traffic. Kaya kilos na po tayo. Alam nyo yung mga nagda-diet ngayon, nauuso po itong tinatawag nilang keto diet bilang paraan ng kanila pong pagpapapayat at pagkontrol ng blood sugar. Pero ang isa sa mga itinatanong po dito, bagay nga ba ito sa lahat? Ano? Alamin natin ang mga benepisyo at yung mga limitations at yung mga dapat nating i-consider para po naman hindi tayo magkaroon ng masamang epekto kung gagawin natin ang mga bagay na ito dito sa ating Now You Know. Kilala ang keto diet bilang paraan ng pagbabawas ng timbang. Pero, ang tanong, pwede ba ito para sa lahat? Ano nga ba ang keto diet at sino ang maaaring makinabang o hindi dapat sumubok nito?
Ang ketogenic o keto diet ay isang eating plan na napakababa ng carbohydrates, katamtaman ng protina at mataas ang taba. Dahil kakaunti ang carbohydrates na pumapasok sa katawan, gumagamit ito ng taba bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Ang prosesong ito ay tinatawag na ketosis. Maaaring makatulong ang keto diet sa ilang tao tulad ng mga taong gustong magbawas ng timbang sa ilalim ng gabay ng doktor o dietitian. Ilang taong may type 2 diabetes kung inirekomenda at minomonitor ng kanilang doktor. At mga batang may drug-resistant epilepsy bilang bahagi ng medical treatment. Pero hindi inirekomenda ang keto diet sa mga may sakit sa kidneys o atay, buntis o breastfeeding moms, may eating disorder, may ilang metabolic disorders, at sa mga may iba pang kondisyon na nangangailangan ng special diet. Tandaan na bago magsimula ng keto diet, dapat kumonsulta muna sa doktor o registered nutritionist dietitian. Siguraduhin sapat pa rin ang vitamins, minerals at fiber sa pagkain at regular na ipasuri ang kalusugan kung pangmatagalan itong susundin. Maaaring epektibo ang keto diet para sa ilang tao pero walang iisang diet na angkop para sa lahat. Kaya mahalagang humingi muna ng payo sa isang doktor o healthcare professional bago magsimula ng anumang uri na special diet. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Hindi po basta nadinig lang natin, ginawa ng iba, gagawin na lang natin nang hindi po natin naman titignan at i-consider yung maaaring maging epekto nito. Kaya mas mabuti po na kumukonsulta tayo doon sa mga higit na nakakaalam at yung mga mayroong sapat na kaalamang maibibigay na advice sa atin bago natin gawin ang isang bagay. At alam po ninyo, hindi madali yung paghingi ng feedback. Ito po ang isa sa mga masasabi nating susi din naman ng ating maaaring progress sa ating mga ginagawa. Pero paano ba tayo hihingi ng feedback at paano natin gagamitin ito para tayo naman ay lalong umunlad o humusay? Panoorin natin sa atin pong You Can Do It. Reflection helps us improve ourselves and others. Napag-aaralan natin ang actions at skills natin at nakakapag-decide kung ano ang dapat baguhin at paano pa tayo mag-i-improve. Para mas maging effective ito, humingi o magbigay ng feedback sa iba. Dahil kung minsan, ang perspective ng ibang tao ang susi para mas maging better tayo. Kaya ito ang ilang mga tips on how to ask for feedback and use it. Ask the right person. Humingi ng feedback sa taong may experience, knowledge, o expertise sa bagay na gusto mong pagbutihin. Listen with an open mind. Makinig ng hindi agad nagiging defensive. Tandaan, ang feedback ay para makatulong sa growth mo and not to let you down. Take notes. Write down important points so you can reflect on them later and avoid forgetting valuable advice. Apply what you learn. Walang silbi ang feedback kung hindi mo ito ia-apply. Pumili ng isa o dalawang bagay na gusto mong i-improve at gawin itong habit. Follow up. After making changes, ask for feedback again. Ang continuous learning ay nangyayari kapag tuloy-tuloy kang natututo at nag-a-adjust. Feedback isn't about proving you're perfect. It's about becoming better every day. Kapag bukas ka sa constructive feedback at ina-apply mo ito, mas mabilis ang magiging personal at professional growth mo. You can do it!
Sa pagkakataong ito, atin na pong kausapin naman ang ating pong mga kapatid sa dako ng Tanza, Cavite at ating alamin sino po ang ating sasaklolohan kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Naroon po si Brother Joffrey D. Good morning po sa inyo dyan sa Tanza, Cavite. Rise and shine. Good morning, Kuya Daniel. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kasambahay na naka-tune in ngayon sa ating programang Rise and Shine. Narito po tayo sa Barangay Bagtas, Tanza, Cavite, kasama ang ating mga miyembro ng Church of God International mula sa munisipalidad ng Tanza, Cavite. Ano po, kung saan nagsagawa po tayo ng free haircut at feeding program para sa ating mga kababayan. Katuwang po ang mga kapatid sa MCGI at ang mga volunteers po. Napagkalooban po ngayong araw ang ating mga kababayan ng libreng gupit at almusal. Narito po kuya ang bilang ng mga napagkalooban ngayong araw. Sa free haircut po ay 60 po at sa feeding program naman ay 320. Kaya ang kabuang bilang po ng mga napagsilbihan po natin ngayong araw sa awa tulong ng Diyos ay 380. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga kinatawan ng ating lugar. Magandang umaga po, Kapitan Manuel Boyet, Minto. Ano po ang inyong masasabi tungkol sa ating naging activity po ngayong araw? Una sa lahat po, papasalamat po kami kay Kuya Daniel sa lahat ng tulong binigay niya sa aming barangay. Kami sa Barangay Bagtas, kasama mga konseho at mamamayan ng Barangay Bagtas, hihingi po kami ng pasalamat po kay Kuya Daniel sa free haircut at almusal. Sana po sa susunod, mapagbigyan niyo po kami ng medical vision. Yun po ang aming kailangan. Kaya ho, at magtulong-tulong po ang lahat para magkaisa at para po sa layunin na para makatulong sa mamamayan ng Barangay Bagtas, hindi lamang po sa barangay, kundi sa lahat ng barangay na nangangailangan ng tulong. Kaya po, maraming salamat po, Kuya Daniel. Ayan po, Kuya Daniel. Dahil MCGI Grace, MCGI Shine, Mugana Dita Glory. Balik po sa inyo, Kuya Daniel. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po at sa lahat ng ating mga kapatid at kasama po sa lugar po na yan, ang Tanza, Cavite at ganoon din kay Kapitan Manuel Minto sa ngalan po ng ating mga kapatid sa MCGI, ang members ng Church of God International na patuloy po naman na nagsisikap na makibahagi upang tayo po ay makaabot sa ating mga kapwa-tao sa karangalan ng Panginoon. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa inyo para sa inyo pong request naman na medical mission dyan po sa inyong barangay. Kasama po ang lahat ng members ng Church of God International na sumasampalataya, nakikipagkaisa upang tayo po ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Sa inyo pong lahat, mga kapatid, dyan po sa Cavite, keep on shining and keep on caring. At sa pagkakataong ito, tunghayan po natin ang kwento ng isa nating kababayan na mula pagkabata ay natuto ng manahi na siya naman pong ipinangtaguyod niya sa kanyang mga anak nang siya ay magkaroon na ng pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Nancy Bernardino, 52 years old po. Nakatira po ako sa Dasmariñas, Cavite. Natuto po ako manahi ay 16 na. Ang nanay ko po mananahi. Doon po, tinuturuan po niya ako hanggang sa ako na po yung naupo. Nag-apply po ako ng pabrika. 18 kasi bawal po ang 16. Tapos po, yun, nagdire-diretso na po ako sa pabrika. Natanggap naman po, kaya tuloy-tuloy po hanggang sa magkaedad na po. Yung una pong pabrika ko, naggawa kami ng mga 90s. Sa ibang pabrika, pantalon, dress, coat, at saka mga baby dress.
lumawak po ang kaalaman ko sa pagtatahi. Ang mga teknik na pagtatahi ay natutunan ko po. Nung pandemic po, nawalan po ng pasok, po nag-lockdown, no? Tapos po, dito na lang po ako sa bahay na nanahi. Nakasurvive po sa akin yung paggagawa ng mask. Kasi lockdown, yung mas kailangan ng tao, di ba po? Nakaraos po kami, pang araw-araw po. Sa puhunan, totally talagang wala talaga. Yung mga dumadating lang pera na pang-repair, yun lang po yung pinapaikot ko. Minsan po, ang customer ko na po ang nagpo-provide ng tela. Bali po, tahi lang po talaga. Cut tsaka tahi. Hanggang sa, yung mga kailangan ko po sa repair, pinoprovide ko po yung kada may dadating ng mga perang galing sa repair. Binibili ko po agad ng zipper, ng mga botones, at saka mga hook. Yung mga gamit na accessories po sa pagtahi. Yung mga customer ko po, nire-recommenda nila ako, kaya pumupunta po dito. Ganun po. Kasi yan po magaling manahi, maayos, tsaka polido. Gumaganon po sila. Kaya nagpupunta po sila dito. Sa umaga po, sa trabahong bahay, sa hapon lang po talaga ako nagkakat, tsaka sa gabi tahi. Pagpasukan po, malakas po talaga. Yung pa isa-isa yung pag naipon yan, marami na po yun. Ay, hindi po. Proud po ako dito sa pagtatahi ko po. Proud po ako kasi dito po ako masaya. Ito po yung nagtatawid po sa akin sa araw-araw po. Yung anak ko po, nakatapos hanggang grade 12 sa pagtatahi ko po. Ako po yung nag-provide din. At saka ito, yung bahay namin, na ipaangat ko po. At saka yung pang-araw-araw namin, yung pang-kahain, di po ba? Ang asawa ko po namatay po kasi noong 2025. Kidney stage 5 po. Nung nalaman ko po yun, stage 2 pa lang po yun eh. Talagang inano ko na po yun. Inalagaan ko na po. Kung malapit lang po yung pabrika namin, dito lang po sa Saffron. Pag tanghali po, lumalabas ako para po siya pakainin. Kasi bedridden na po kasi siya. Yun po yung naging buhay ko noon. Trabaho, bahay, break time. Nalabas po ako isang oras lang po yung break time namin. Nagiging 2 oras po kasi naasikaso ko siya. Pagdating sa trabaho, hindi naman makapokus kasi yung isip ko nandito. Nung panahon na nag-aaral po yung sahod ko po, hinahati ko, bayad sa bahay. Nangupahan pa kasi kami dati dito eh. Upa sa bahay, bayad sa kuryente, school. Ako lahat po yun. Hinandel ko po lahat yun. Nagpakatatag ako eh. Humawak po ako talaga sa Panginoon. Nanalangin po ako lagi. Wala tayong magagawa kasi kailangan na siyang pagpahingahin ng Panginoon. At saka, pinopokus ko po yung sarili ko sa pagtahi lang po. Doon lang po ako humawak saka sa Panginoon. Kaya naging matatag po ako. Payo ko po sa mga nanay, kung kayo po'y nadadown sa inyong buhay, may Panginoon tayo. Lagi tayong manalangin sa Kanya at saka po magpakatatag at saka wag po kayong manghimagod sa buhay. Maging masigasig sa pagtatrabaho kasi yan tayo kumukuha ng pang-araw-araw po. Kailangan po may trabaho po talaga sa panahon po ngayon. Pagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa atin naman pong viewpoint sa pagkakataong ito, nagtanong po tayo muli sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue. Kung ano ang pananaw nila, ano ba ang ibig sabihin para sa kanila ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Pakinggan po natin ang kanilang mga naging kasagutan at alamin din naman natin kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Kapag nasa acceptance ka na, like, kaya mong tanggapin yung paniniwala mo. May sinasabi kasi tayong faith. Kung hanggang saan yung paniniwala mo sa faith. So, yung pag-accept mo sa
pinaniniwalaan mo. Like, kung naniniwala ka sa Diyos, or merong other term like God, or in other religion, kung ano man yung kanila. So, ayun, yung pagpapakumbaba. Yung simply acceptance sa faith mo. Siyempre, nakagawa na ako ng mga kasalanan sa kanya. Kung maaari, mas maano pa ako sa pagdarasal, sa paghingi ng tawad. Hindi ko naman kailangan ipagmalaki na nakagawa po ako ng kasalanan. Hindi dapat magpakumbaba ka sa kanya nang mapatawad ka niya. Hindi po natin pinapakita sa tao na kunyari, lagi-lagi po tayong nagsisimba. Pinapakita po natin, pinipicturean, minamay day, mga ganong senaryo po. Hindi po yun yung pagpapakumbaba para sa akin. Yung pagpapakumbaba po sa akin para sa Diyos is yung pagdadasal po natin ng kahit yung tayo lang po, yung sa sarili lang po natin, humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos. Tapos, yung hindi po nakikita ng iba, kahit hindi po nakikita nila, is ginagawa pa rin po natin para po sa Diyos. Hindi po para sa iba. Pagpapakumbaba as a tao po sa ibang tao din. I believe po na marunong ka pong magpakumbaba sa people around you. Siyempre po, mayroon po tayong parang naka-ingrained sa utak po natin na parang nakikita po ng Diyos yung kada galaw po natin. So, marunong po tayong magpakumbaba sa sarili, sa ibang tao, sa harap man ng Diyos or hindi. Parang yun po kasi yung gusto talaga ng Diyos para sa atin na hindi lang po para sa sarili natin, para sa kabutihan po ng pangkalahatan. Siyempre, si God yung creator natin. So, siya yung nasa kataas-taasan. Then, siyempre, bilang tao, alam natin dapat yung pagkakamali natin. Lagi tayong manalangin sa Kanya. Dahil sa lahat naman ng bagay, si Lord yung sagot kapag may pinagdaraanan ka. Hindi ako palagi nakapagsimba, ganun. Pero nung simula siguro nasa tamang age na ako, doon na lang ako nagsisimba palagi kasi ewan ko, na-introduce kasi sa school namin, sa philosophy namin, yung word na faith. So doon ako naniniwala na kung anong paniniwala mo, if sa simbahan ka ba naniniwala, or sa santo, or sa Lord mismo, sa heaven, or anything, ayun mismo. So ako, I just pray, ganon, and yun yung pinaniniwalaan ko. Yung halimbawa na dapat ginagawa natin sa mga less fortune, dapat tumulong ka sa kanila. Tapos yung mga bata na dapat may kumukup ng mga magulang na wala namang kakayahan na magpaano sa kanila, dalhin natin sa maganda para hindi sila mapariwaral sa buhay. Everyday routine po natin. Yung mga nakikita po natin na may buhay, yung ginagalang po natin. Hindi po natin yung sinisira, ganon. Pinapahalagan po natin yung gawa ng Diyos. Turo sa akin ng mga magulang ko is if kahit hindi ka man po yung parang typical na perceive po ng society na religious na tao, as long as meron ka pong parang paniniwala, tapos naniniwala ka po na merong Diyos na pinoprotektahan po tayo, tapos parang enough na po sa akin yun para ma-fulfill yung sarili ko. Tapos nire-reflect ko na lang po yun as pagiging mabuting tao, pagpapakumbaba, at kung ano po yung hiling ng Diyos para sa atin. Kung sa na-experience ko po mismo dito sa kinagagalawan natin, sa akin naman po yung pagpapakumbaba is nakadepende po yan sa sitwasyon. Sa larangan ng psychology, ang pagpapakumbaba ay kinikilala bilang isang mahalagang katangian na nagbibigay daan sa isang tao na maging bukas sa bagong kaalaman, tanggapin ang sariling pagkukulang at makipag-ugnayan ng mas maayos sa iba. May mga pag-aaral na nagsasabing ang mga taong may ganitong ugali ay kadalasang nagpapakita ng mas mataas na antas ng emotional intelligence at mas stable ang kalagayan ng kaisipan. Pero ano naman kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakumbaba sa harap ng Diyos? Alam mo si Kristo, no? Ang halimbawa ng pagpapakababang makukuha natin sa Kanya, masunurin siya sa Ama. 5:7 ng Ebreo. Pakinggan niyo. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan
at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Kita mo? Bagaman siya'y anak, natuto ng pagtalima. Yun ang talagang pagpapakababa eh. Nagpakababa siya na nagmasunurin, tumalima hanggang sa kamatayan sa krus. Anak man siya ng Diyos, karangalang walang kapareho yung maging anak ka ng kataas-taasan eh. Gayon may natuto siya ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng nagsisitalima sa kanya. Nagsisitalima in what sense? Na kung paano siyang nagpakababa, paano siyang sumunod sa Ama, ganun din tayo magpakababa. Maging matalimahin tayo, masunurin sa Ama. Yun ang tunay na kahulugan ng pagpapakababa sa harap ng Diyos eh. Yung pagtalima sa Diyos. Kaya habang tumatalima ka, you are showing God that you are humbling yourself before Him because you are obeying Him. To obey is to humble yourself in front of the one giving you the command. Just like the Lord Jesus Christ. Though He were a son, yet learned He obedience by the things which He suffered. And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. That obey Him in His being obedient. And being obedient is the real meaning of being humble. And being humble will merit something wonderful. And that something is being perfected. Ang kasunod ng pagpapakababa na pagkamasunurin ay ang mapaging sakdal. Sabi sa 9, nang siya'y mapaging sakdal, when He was made perfect, He became the author of eternal salvation. Siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa mga nagsisiibig at nagsisitalima sa Kanya. Ibig sabihin ang pakinabang nung unang-una ng pagpapakababa, nagkakaroon ka ng mabuting kaisipan sa kapatid. Yung mabuting budhim, mabuting isip. Ngayon, pag yun ang isip mo, yun ang pagpapakumbaba. At ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba sa Diyos ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kung sumusunod ka sa utos ng Diyos, magpapakababa ka talaga. At pagkatapos mong magpakababa, nagkakaroon ka tuloy ng mabuting budhi sa kapatid, mabuting pagkakilala sa kapatid, mabuting isipin sa kapatid, no? At sa atin pa rin pong patuloy na layunin naman na maipalaganap ang paggawa ng mabuti at ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao sa mga pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Ilan man na Kapit siya na buwan? Naliga siya? Oo. Huwag makakapamaulan. Tagal na natin nun. Ispila ka? Ispila ko, pero wala ko yung baon. Wala kayo baon? Kisa man na yung buwan? Ako balik kong tambay sa kulula. Imo? Baka mag-school? Absent ko kay mag-angong. Nga naman nagtinda man ka, nag-school man. Kasi nagsuko ni mo magtinda ka. Ako lulaw. Nga lang isugod man ka nagtinda, nag-school man ka. Naisakit ako lulaw. Palit na kong tambay.
Natawag ako. Wala na ba ibang palit? Eskwela ka. Oh, ima na lang. Pila man na imong stand? Ay, 15. Saka na. Ibigya pa naman. Nanay mong kwarta mo na. Sige na. Uli na ka. Tinda pa ka, mag-school ka. Ako nang balitong tanan, nanay bayad, urot na muli ka na. Pila man eh. Tanan. Para makauli na ka. Natawag ako. Ano ka, Loy? Ba't taon ka? Di na mabalik niya. Dili na. Palit na kong tambal sa kulula. Nabalik niya na mo? Oo. Ano ka, Loy? Loy, nakandol ka. Asa ka nakandol? Dere. Yan ako, anak, tanan. Oh, naikuan. Oh, naman. Ito mo na na, oh. Oh, mo na na, anak. Nakret. Salamat eh. Abayo, ay kaya ko lang tike. 50 lagi na ako. 40 mo. Nyay ko na. 50. Okay na ning saging lang. Imo. Salamat po. Sakto na, kaon sa dito. Ikaw na dali lang. Para sa iyang eskwela taon. Oh, ako isa, dia duha. No, wa man ka na makakaupod. Nagdali-dali ko. Palit kong tambal sa kulula. Ikaw na ka? Maning isa. Thank you. Ana. Wala na. Sige. Na makauli ka. Na maka-eskwela na ka. Wala man ni tanan. Nanay, gibayad na ako ni mo. 150. O, nana, sakto na. Uli na ka. Salamat eh. Uli na, uli na. Uli na. Uli na, dito lang na. Salamat eh. Anong kamot mo baligya ni mo? Ha? Ngamping perminte. Hila ka na. Ayun na, hila. Amping na. Tama na. Sige na. Kau na. Saan ba ko? Ayan na, hilak. Lakaw na. Salamat eh. Oh, sige nak. Lakaw na, nak. Oh, kalipang nila buhi. Mayo. Oh. Salamat. Oh. Huwag ka na, absent ka siya kay naluroy rani kay pay tambal yang lula ko no. Yang hapit ni siya natumba dito kay wala kaon. Kaon. Kami. Ako ra bayad ani ha. Ako ra bayad ha. Ako. Ini ha. Salamat po. Oh, sige. Tara tay kay bibiyay pa siya tay. Pagdanong ko lang, ano ba, wala pang kain na so wala pa talaga, wala pa na siyang pamahaw ko no, umiyak. Naawa kami, marami man kami diyan. Binilihan namin ng yung bininta niya, saging. Kasi wala pa siyang binta. Ramdam mo kasi yung niya eh. Yung hirap ba? Pagod ba? Nakarelate. Oo. At least ako, palagi namang may kinikita. Pero siya ba? Kasi may pa daw, may sakit pa yung nanay niya. Pambili ng gamot ng nanay niya. Pag nakatulong ka sir, gumagaan yung ba? Kiramdam mo ba? Parang mawawala yung problema mo sir kapag nakatulong ka. Para tulad sa amin sir, problema. Pero at least nakatulong ka. Isipin mo baka may darating din bising sa'yo ba? Kahit anong tingin mo sa tao. Basta sa nangangailangan, tutulang lang tayo. Huwag po nating kalilimutan, kagaya nga na sinasabi ng banal na kasulatan, anumang mabuting bagay na ating gagawin ay ganun din po ang ating tatanggapin. Sabi nga po sa 6:8 yan ng Efeso, yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din
ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Kaya ang paggawa natin ng kabutihan, samantalang tayo ay mayroong pagkakataon, ay huwag po nating ipagkakait kung nasa ating kapangyarihang ito'y magawa. Yan ay nasa 3 at 27 ng Kawikaan. Huwag mong ikaitang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Muli po sa pagkakataong ito naman ay magpapatuloy naman tayo sa atin pong ginagawang medical mission sa Barangay Tala sa Orani, Bataan. At nagpasimula na po tayo ng ating registration kanina pang alas 5 ng umaga. Tatagal po ito. Ang ating cut-off ay hanggang mamaya pong alas 9. Kaya doon po sa ating mga kababayan, ito po'y bukas para sa lahat. Ano man po ang inyong religion, ano man po ang inyong political affiliation, kulay, lahi, wika, ang atin po mga isinasagawang mga pag-abot sa ating mga kapwa-tao ay bukas para sa lahat. Kagaya po ng ating mga medical missions na isinasagawa na ngayon ay nandyan po din naman ang isang atin pong medical mission na nasa Barangay Tala, Orani, Bataan. Makibalita tayo kay Sister Camille Malang. Sis Camille, good morning, rise and shine. Yes, good morning Kuya and rise and shine po sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa ating ngayong umaga. Isang mapagpalang araw po ng Lunes dahil live po tayong muli dito po sa bayan ng Orani para naman po mapagserbisyohan ang ating mga kababayan mula naman po sa Barangay Tala. At Kuya, ito pong Barangay Tala ang ating 29th barangay out of the 29 barangays po dito sa Oraning Bataan or sa Orani Bataan na atin pong napapagserbisyohan sa pamamagitan po ng ating mga ino-offer na free services. At gaya po na sabi nyo Kuya, alas 5 pa lamang po ng umaga ay open na po ang ating registration kasabay rin naman po ng pagdating ng ating mga kababayan para po sila ay agad na makapagpa-register sa kani-kanilang services na ia-avail ngayong umaga. At dahil po maaga pong naghanda yung ating mga kababayan, maging yung ating mga volunteers and staff, ay meron po tayong inihandang libreng mainit na lugaw para po sa ating almusal. Ayan po ay para sa lahat po. At syempre po Kuya, dito po sa ating medical mission ay meron po tayong process na sinusunod kung saan after po nilang makapagpa-register ay magpro-proceed po sila sa ating vital signs area kung saan sila po ay kukuhanan ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information po na kakailanganin po ng ating mga doctors mamaya. And then after that, ay pwede na po sila mag-proceed sa kani-kanilang respective waiting area to wait for their consultation po with our doctors. At syempre po Kuya, kung sila naman po ay resetahan ng gamot, ay hindi na po nila kailangan lumabas pa para po bumili ng kanilang gamot sa butika dahil pwedeng-pwede na rin po nila yung i-claim mamaya rin po mula naman po sa ating MCGI Pharmacy for free. At Kuya, para naman po sa ating mga ino-offer na services ngayong araw, available po ang ating medical consultation for adult and for pedia. Sa ating pong dental services ay meron po tayong dental check-up with dental extraction din po or tooth extraction. Sa ating pong optical services, meron po tayong free eye check-up with free reading glasses. Ang ating pong ECG and CBG. At sa mga kababayan naman po natin na may gustong ikonsulta sa kanilang mga legal matters, mamaya po, andyan po ang ating mga lawyers or ang ating mga attorney sa ating pong legal consultation. At nagsimula na rin po ang ating free haircut para sa mga kababayan nating kalalakihan sa tulong naman po ng ating mga kasama mula sa MCGI Barbers. At syempre po Kuya, shout out po sa ating mga kasama every Monday sa ating pong mga masisipag at masiyahin na MCGI volunteers and staff na atin pong katulong sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Yes po, ito po ay patuloy po nating isinasagawa at gaya po na sabi po natin, open po ang ating registration hanggang mamaya pa pong alas 9 ng umaga. Kaya po sa ating mga kababayan na may karamdaman, gusto po nilang magpa-check up, especially kung malapit lang po kayo dito sa ating area, dito po sa Barangay Tala, sa may covered court, ay pwede pa po kayong humabol para po kayo po ay makapagpatingin po sa ating mga doctors. And muli po naming pinapaalala na sa layunin po na tayo ay makatulong sa ating mga kapwa, lahat po ng services na ating matatanggap dito ay wala po tayong kailangang bayaran, maging po sa mga pagkain at sa mga gamot po na ating matatanggap ngayong araw.
And regardless po kung ano man po ang inyong lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation, lahat po dito ay welcome sa ating medical mission. At ito pong pagkakataon na to ay atin pong ipinagpapasalamat dahil po tayo po ay nakatutulong sa ating mga kapwa gaya po ng ating natututunang aral mula sa Biblia. At kuya, bago po kami magpaalam, ay shoutout po or binabati po namin si Sis Jane Kapulong Kapati, isa po sa ating mga pharmacies na nagsa-celebrate ng kanyang 31st Sabbath anniversary. Ayan po. At ito po ang update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo, kuya. Maraming salamat, Sister Camille, at sa lahat po ng ating mga kapatid na katulong at kaantabay dyan po sa ating mga isinasagawang medical mission. Salamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisa at dalangin po namin na tayo ay makapagpatuloy ng sama-samang paggawa na maging maliliit na kasangkapan, makarating ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Kasama po ang members ng Church of God International. Salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin dyan po sa Barangay Tala sa Urani, Bataan. At mananatili pa rin naman na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. At kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo tonight. Ang atin pong pasimula na po ng ating panibagong session, ng atin po namang ginagawang mass indoctrination. At ito po'y pag-aaral ng mga doktrina, kautusan, aral ng ating Panginoong Hesukristo na atin po namang mababasa sa banal na kasulatan. At ganoon din po ang ating segment na Rise and Shine dito po sa ating programang Good Morning Kuya. Sumasa inyo naman po every Monday, 6:30 in the morning. At nagpapatuloy pa rin po ang ating mga public services sa ating naman pong serbisyong bayanihan. Ito po'y Lunes hanggang Biyernes, alas 4 naman po yan ng hapon. Ang ating naman pong mga MCGI Charity Centers, maaari po ninyong mapuntahan. Kagaya po ngayon, ongoing rin po tayo sa ating pong mga charity works sa ating MCGI Charity Center sa Valenzuela City. Mga libreng serbisyo po yan na maaari po ninyong ma-avail sa number 22 T. Serrano Street, Marulas. Alas 5 po ng umaga ang ating ding naging pasimula kanina ng ating registration. Tatagal yan hanggang mamaya pong 9 o'clock. Every Tuesday naman po maaari kayong magsadya sa atin pong MCGI Charity Center sa Parañaque City sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. At pag Wednesday naman po ay nandyan tayo sa atin pong MCGI Charity Center, Quezon City sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon. At pag Thursday, bukas din po ang atin po namang MCGI Charity Center sa Tagum City, Davao del Norte. Ito po ay nasa Acaso Compound, Barangay Apocon. Samantala pagka po Biyernes, ang ating MCGI Charity Center, MCGI Clinic po natin sa number 141 E. Rodriguez Avenue at sa Tuba, Benguet sa 3rd floor ng Emerald Sky View Center, Barangay Poblacion, Aspiras. Yan naman po ay nagsisilbi din po ng libreng mga serbisyo sa ating mga kababayan. At Monday to Friday, bukas po ang ating MCGI Diagnostic Center na nagbibigay din ng mga libreng serbisyo. Nandyan pati po yung ating mga blood test na pinagkakaloob ng libre at meron tayong x-ray dyan at iba pa pong mga serbisyo na maaari po nyo may avail sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Monday to Friday po yan ay bukas. Samantalang ang ating MCGI Free Store Bagak Bataan sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak Bataan ay maaari po ninyo mapuntahan ng Tuesday at Thursday para po doon sa mga mayroong claim stubs. Yung nakakatanggap po ng claim stubs na kung saan ay maaari kayo pong makakuha ng mga items ng atin pong MCGI Free Store nang wala kayong anuman pong aalalahaning pabayaran. At ito po, ulitin natin, bukas po ang ating mga serbisyo saan man dako. Sa iba't ibang panig ng ating bansa, umiikot din po ang ating pong MCGI Mobile Dental and Optical Clinic na nagbibigay po ng libreng serbisyong optical at dental. Pag nakita po ninyo na nakahimpil yan sa inyo pong mga lugar, ay maaari po ninyo yan na malapitan at makahingi po kayo ng libreng serbisyo. Ang atin pong unit number 1, kung loloobin ng Panginoon, bukas po sa Barangay Maria Clara Covered Court,
Bifun, Quirino Province. Diyan po ninyo yan matatagpuan. Samantalang ang unit number 2 po natin, today ay nandyan sa Barangay Marawa sa Jaén, Nueva Ecija. Ang atin naman pong unit number 3, bukas po kung loloobin ng Panginoon, abangan nyo dyan sa Barangay Maybio, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang unit number 5 po natin, ngayong araw po ay maglilingkod dyan po sa San Isidro Covered Court sa Barangay Cagay, Rojas City sa Capiz. Samantalang yung atin po namang MCGI Mobile Dental and Optical Clinic Unit number 6, bukas po ay abangan ninyo sa Purok 2, Riverside, Barangay Sungkulan, Dawis sa Bohol. Yan po ay mga libreng serbisyo na maaari po ninyong mai-avail. Lapit lang po kayo sa atin pong mga coordinators at makakapag-avail po kayo niyan ng wala pong pagtatangi. Uulitin natin, ano man po ang inyong religion, ano man po ang inyong wika, lahi o kulay, ito po ay serbisyong hatid ng members ng Church of God International o MCGI sa karangalan ng Panginoon na amin pong pinaglilingkuran. At sa pamamagitan po niya, naiiwan namin sa inyo isang awiting nagpapaalaala na ano man ang mangyari, wala tayong dapat na ikabalisa, lalo na at ang Diyos ang ating kasama. Sa kanyang rendition ng awiting kahit sa sulok lang, narito po si Sister Kay Alfaro para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Antabayanan ang iba pang bahagi ng ating programang Good Morning Kuya sa loob lamang ng ilang sandali. Maraming salamat minsan pa. To God be the glory. Good morning. Kahit na sa sulok lang ng iyong paraiso, basta't ika'y kapiling sa pananabay mo. Hindi ba pagtitiis sa buhay ng ito upang itumbas sa kalwalhatian mo. Hintay na narinig sa iyong pagbabalik. 1,000 taon laging nasa isip. Abutin man ako ng aking napikit, umaasang ititiyak sa unang pagtindig. Pag-ibig siyang gabay sa buhay na alay, ikaw ang patnubay sa aking paglalakbay. Laging nakabantay ang aking kamay upang hindi mapalay sa iyong pagmamahal. Kahit nasa sulok lang ng iyong paraiso, basta't ika'y kapiling sa pananabayan mo. Hindi sapat pagtitiis sa buhay na ito upang itumas sa kalwalhatian mo. Lamang ang pangganti dahil ika'y mabuti. Di ka nagtatangi, ano man ang lahi. Ako'y kinandi,
ang makisusubi. Sa sulok lang ng iyong paiso, basta't ikaw'y kapiling sa banal na bayan mo. Hindi sapat pagtitiis sa buhay na ito upang itumbas sa kalwalhatian mo. Hindi sapat pagtitiis sa buhay na ito upang itumbas sa kalwalhatian mo. Upang itumbas sa kalwalhatian mo.